Creamline Cool Smasher number 1 sa ranking at number 1 rin sa skills department. Sure ball ng magcha-champion? Ibang mga teams, ano kaya ang standing? May chance bang ma-upset ang CCS? Or paglalabanan na lang ang second and third spot sa PVL All-Filipino Conference? Malapit nang matapos ang preliminary round ng PVL All-Filipino Conference. At nakikita na nga natin ang possible top 6 na magkakaroon ng upper hand sa next round ng kompetisyon. As we all know, ang number 1 team ay kakalabanin ng bottom team sa liga, kaya malaki ang bentahe nilang makausad sa susunod na round. Ganito rin ang format sa rank 2 to rank 6 kung saan kakalabanin din nila ang bottom teams ng standing, kaya malaki ang posibilidad na sila ay aabante sa susunod na round. Pero sa volleyball, mahalaga ang bawat aspeto ng laro, mula sa opensa, depensa at consistency. Batay sa pinakahuling team statistics, ating susuriin kung aling mga team ang nangunguna sa bawat kategorya at paano nila nalalamangan ang kanilang mga karibal. Simulan natin sa pinakamalakas sa opensa, attack points per set at attack efficiency. Sa attack, CCS ang nangingibabaw sa parehong average points per set at success percentage. Dahil sa kanilang mataas na attack efficiency with 33%, nagagawa nilang makakuha ng puntos sa isang consistent na paraan. Kasunod naman nila ang Petrogads at PLDT na parehong may 32% attack success rate. Samantala, Signal at Zeus ay sumusunod na may solidong opensa ngunit bahagyang mas mababa ang kanilang efficiency. Next is matibay sa net defense, block points per set at block efficiency. Sa blocking, ang PLDT ang may pinakamay na depensa sa net na may 2.62 blocks per set at 13% efficiency. Sumusunod ang CCS at CMFT na parehong may 12% efficiency. Petrogads ay may parehong block success rate ng PLDT ngunit bahagyang mas mababa sa average points per set. Ang Zeus, bagamat nasa ikalimang pwesto, ay patuloy na nagpapakita ng improvement. Pinaka-epektibo sa serve, service points per set at service efficiency. Pagdating sa serve, CCS ang nangunguna na may 1.24 service aces per set. Hindi nalalayo ang Zeus, Farm Fresh Foxies, Petrogads at NX LED na may halos pantay-pantay na service efficiency. Ang kanilang malakas na serve ay nagbibigay ng advantage sa pag-disrupt ng depensa ng kanilang mga kalaban. Pinakamagaling sa setting, set points per set at setting efficiency. Pagdating sa setting, Signal ang may pinakamahusay na performance na may 5 sets per set at 12% efficiency. CCS at Farm Fresh Foxies ay hindi rin nalalayo sa setting efficiency. Petrogads at PLDT, bagamat hindi kasing taas ng tatlong naunang teams, ay may solidong contribution sa kanilang attack system. Malaipis sa floor defense, digs per set at dig efficiency. Sa floor defense, PLDT ang pinakamatibay na may 34% dig efficiency. Sumusunod naman ang Signal na may 33%, habang Petrogads at CMFT ay halos magkapantay sa 32% at 31%. Cherry Tigo ay pumapasok sa top 5 na may 29.6% dig efficiency. Pinakamagaling sa reception, reception per set at reception efficiency. Pagdating sa reception, CCS ang pinaka-consistent na may 38% reception efficiency. PLDT ay malapit sa kanila na may 36% habang Farm Fresh Foxies, Petrogads at Zeus ay nasa pagitan ng 31% to 33%. Sa overall ranking, ang CCS ang nangunguna sa lahat ng aspeto ng laro, mula sa attack efficiency hanggang reception. Ang Petrogads at PLDT ay halos magkapantay sa pangkalahatang performance na parehong may solidong opensa at depensa. Ang Signal, bagamat nasa ika-4 na pwesto, ay nagpakita ng tibay sa setting at digging. Ang Zeus ay pasok din sa top 5 salamat sa kanilang balanseng laro. Mula sa datos, makikita na ang CCS ang pinakakompletong team ngayon sa liga. Malakas ang kanilang atake, mahusay sa blocking at consistent sa reception. Samantala, ang Petrogas, PLDT at Signal ay matibay na contenders, habang ang Zeus ay patuloy na nagpapakita ng improvement. Para sa ibang teams, magiging susi ang pagpapalakas ng kanilang weak points upang makipagsabayan sa malalakas na team ngayong season.